Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines at pag-uusapan natin itong update tungkol kay Senator Bato de la Rosa at itong si Congressman Teves, kung itong Senate hearing na ito ay matutuloy ba, no? Itong si Congressman Teves ay papayagan ng komite na siya ay a-attend bilang virtual lamang. Okay? Yan ang pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat naman ito sa taong bayan. Okay? So sabay-sabay tayong mag-like and share. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, pag-usapan nga natin itong binalita ng GMA News. Okay? Ito. Makikita nyo yan sa side sa screen. No? Senator Ronald Bato de la Rosa withdrew his earlier approval to have Representative Arnie Teves appear virtually before the Monday Senate Committee hearing on the killing of Negros Oriental Governor Degamo. So ngayon yan because Monday, no? So kung matatandaan natin sa vlog ko last Friday, ibinalita natin, i-update ko kayo na pinayagan itong si Congressman Arnie Teves na sa virtual lamang siya doon mag-attend sa Senate, di ba? Ngunit itong si Janice Degamo, no, sabi na unfair, no? Nakita natin yan sa vlog ko na sabi ni Janice Degamo na para sa kanya nagiging unfair kasi sila physically pupunta doon sila sa hearing. Ngunit itong si yung kampo ng mga Teveses with Attorney Topacio, no, ang kanilang legal counsel, virtual lamang itong si Arnie Teves at pinayagan ito ni Senator Bato de la Rosa. Ngayon, si Senator Bato de la Rosa ay parang withdrew, meaning change niya ang kanyang desisyon tungkol dito, no? Okay, so basahin natin itong article dito kung bakit ito withdraw ni Senator Bato de la Rosa. Okay? So, babasahin natin yan at ipapaliwanag ko sa inyo. So, sabi dito, no, Senator Bato de la Rosa withdrew his earlier approval to the representative. Ngayon, ang tanong dyan, bakit? No? Withdraw na yan na mag-a-appear yan si Congressman Teves. So, sabi dito, in Makati, Pulido, Sunday 24 Oras Weekend Report, De La Rosa said the Senate Public Order and the Dangerous Drugs Committee, which he chairs, would instead decide on Teves' possible virtual testimony after senators and Pamplona Mayor Janice Degamo expressed their dismay over such an appearance. So meaning, napakinggan niya yung interview ni Janice Degamo, no, di ba? Sabi ni Mayor Janice na unfair. So siguro nakita yun ni Bato de la Rosa, yung interview ni Janice na para kay Mayor Janice unfair. So binalikan niya ito at pinakinggan ito si Janice, Mayor Janice, no? Mayor Degamo is a widow of Governor Roel Degamo. Sabi dito, ipunin ko muna panig ng ating mga kasamahan. Then we will come sabi pala ito ni De La Rosa, no? Ipunin ko muna panig ng ating mga kasamahan. Then we will come up with a collective decision as a committee. So hindi lang si Senator Bato de la Rosa ang magdesisyon dito kung papayagan nila si Congressman Teves na mag-appear virtually. Okay? I-hear out muna ang some of the Senate members, some of the senators, at tsaka sila maka-decide kung papayagan nila, no? Ngunit sa kampo ni Teves, sabi dito ni Attorney Topacio, yung withdrawal is unfair raw yung ginawa ni Senator Bato. Okay? Kay ito, no? Kay Attorney Topacio ito. Unfair raw ito. So alamin natin bakit unfair para sa kanya.
as a committee hearing held without his client testimony would be one-sided. O, ayan. Ibig sabihin ni Atty. Topacio, kapag hindi raw mapakinggan virtually itong si Congressman Teves during the Senate hearing, it would be unfair. Kasi ang marinig lang na sa panig ay yung kampo ni sa mga Digamo at then the rest sa mga testigo na a-attend dito. So yan ang ibig sabihin ni Atty. Topacio dito. It will be one-sided. So ano ba ang magiging desisyon ni Senator Bato de la Rosa dito? Yan ang tanong natin. Kung saan siya papanig dito, how can he handle this kind of hearing na magiging patas ang laban ng dalawang kampo? Yan ang sisiguraduhin ni Senator Bato de la Rosa. Sabi ni Atty. Topacio, ito na naman ay isang hearing in aid of legislation. So both sides must be heard, otherwise it's not going to be hearing anymore, argued Topacio. Yan ang sabi ni Topacio. This is a hearing in aid of, so both sides, okay. Teves had said that he was unable to return to the country due to serious threats against his life. Yan, lagi natin sinasabi yan sa vlog, in-explain natin yan na si Congressman Teves hindi makapag-appear physically o hindi makapunta dito sa Pilipinas dahil takot nga siya sa kanyang seguridad. No? This is gintong pagkakataon sapagkat marami pong maraming gustong sagutin si Congressman Teves, Atty. Topacio said. Okay? So, yan lahat ang nakalagay dito sa kanilang article. So, ngayon, hintay-hintay na lang tayo kung ano ang magiging desisyon ni Senator Bato de la Rosa dito. Okay? Dahil nagsalita na itong si Mayor Janice, unfair kung si Teves ay sa Zoom lang magpakita virtually na magpaliwanag sa kanyang panig. So pinakinggan ni Senator Bato de la Rosa, tapos i-cascade niya yan sa kanyang members sa Senate na hindi lang siya ang magdesisyon dito, kundi this will be a collective decision. Okay? So let's wait kung ano ang mangyayari dito. Kung ngayong umaga yan, marinig natin ang kanilang Senate hearing. Si Teves, malalaman natin yan kung a-appear yan virtually. Pero sa akin, ito ang aking opinion. I hope payagan yan si Teves na marinig natin ang kanyang side virtually, no? Kasi pareho lang man yan eh. Magpakita siya in person at kung mag-explain siya virtually, ang punto dito is yung makapag-explain ka, no, sa inyong panig. Yan lang naman eh. 'Di ba? So, hindi ibig sabihin ako patas ako dito sa kampo ng Digamo at kampo ng mga Teves. Patas ako dito dahil gusto kong marinig ang both sides. At gusto ko na mabigyan ng hustisya na ang nangyari kay Governor Digamo. Okay? Kawawa si Mayor Janice, kawawa yung pamilya at mga supporters at yung mga casualties nung mga civilian na mga namatay doon sa Pamplona. Di ba? So, I hope marinig na yung side ni Teves. Kasi para sa akin, no, itong si Congressman Teves is still an innocent person. Dahil hindi pa ito proven guilty. Okay? Saka natin sasabihin na siya yung mastermind, saka natin sasabihin na siya yung talagang gumawa kay Governor Digamo kapag ma-proven guilty siya. Pero itong ginagawa ng Senate hearing na ito, ginawa ito, binuo ito, no, sa kadahilanan na hindi na ito maulit sa lugar ng Negros. No, kung ano ang pwedeng gawin ng gobyerno na para maiiwasan na itong mga ganitong sitwasyon na merong patayan sa isang lugar kagaya ng Negros Oriental. Okay? Hindi man ito nakaso pa ni Congressman Teves. So, let's wait and see. Alam ko
ang taong bayan dito makikinig sa both sides, no? Ayan, sabi na naman ng iba, trial by publicity ito, no? So kayong mga audience dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Papayag ba kayo na virtually lang si Arnie Teves na magpapaliwanag? O kampi ba kayo sa sinabi ni Mayor Janice Digamo na it will be unfair kung hindi siya magpapakita physically? Okay? Ako sa akin, sa opinion ko, okay lang ma-zoom man, ma-physical man, basta makapag-explain ang both sides. It will be, but at the end of the day, Senator Bato de la Rosa and the rest of the Senate members, kanyang mga kasamahan, ang makapag-desisyon dito. Okay? So guys, like and share sa video natin para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So I will be keeping you updated with this issue. So see you in my next video. Have a great day and God bless sa inyong lahat.